ang makakuha ng sinaunang espada. Susuko ang lahat ng sandata, susuko ang lahat ng sandata. Hindi kinikilala ng sinaunang espada ang Panginoon ng madilim na kaharian na saktan ng enerhiya ng espada, sumabog at namatay. Ang lakas ng enerhiya ng espada. Ang sikip, ang katawan ko malapit na sasabog na ako. Ang babaeng ito ay isang bihirang banal na katawan ng sining ng espada, sinaunang espada, kinilala siya bilang Panginoon. Bakit ako naging sobrang taba? Batang babae tumaba ka, iyon ay dahil sa dating Panginoon ng espada, 50 taon na kapangyarihan dumaloy sa katawan mo. 50 taon na kapangyarihan. May tadhana tayo ngayon, gagawin kitang alagad. Kinikilala na ng sinaunang espada ang Panginoon nito. Takbo, ang posisyon ng pinuno ng sektang espada ng madilim na bato bakante sa loob ng 30 taon. Ngayon, lumitaw na ang may-ari ng sinaunang espada, siya ang bagong pinuno ng sektang espada ng madilim na bato. Tama. Ang pamilya naming Mendoza ay kilala sa lungsod ng Ulap dahil sa martial arts. Bawat miyembro ng pamilya Mendoza ay nag-aaral ng martial arts mula pagkabata. Eros. Opo. Ang espadang ito ay gawa sa meteorite, kaya nitong mag-iwan ng marka sa isang hagupit, iyan ang talento. Ang bunsong si Zia ay dating pinakamagaling, ngayon ay ganito na lang kataba. Karapat dapat lang na nasa sulok magpunas ng espada at maglinis. Kayo ay dapat mahiya sa kanya pagkatapos ng 3 araw sa sektang espada ng madilim na bato sa paligsahan ng pagtanggap ng estudyante, parangalan ang pamilya Mendoza. Opo. Isang taon akong nag-aral ng martial arts sa master, hindi ko alam kung kakayanin ko. Ya, tigilan mo na yan. Dumating si Lior para bisitahin ka. Kapag napangasawa mo na siya, mapanatag na ang loob ko. Magpapalit ako ng damit. Sige, bilis. Itong malaking litson ilagay sa harap ni Zia. Kaya niyang kainin. Dumating si Ginoong Villanueva. Kuya Lior, Alisin niyo ang bigay, kaya ngayon ako ay humihiwalay sa kasunduan. Ngayon, ako ay dumating para kanselahin ang kasal. Lior, ano ang sinasabi mo? Isang buwan na lang tayo, magpapakasal na. Pagpakasal? Saan ba sa mundo may lalaki na nagugustuhing pakasalan ng isang baboy? Dati akala ko may itsura ka, para libangin ka lang. Ano ba ang nilalaro ko sa'yo ngayon? Hindi mo gusto ang may malaking dibdib at puwit? Gusto mo ba ang isang matabang baboy? Pero ikaw, hindi mo ba sinabi, kahit ano pa ako, mahal mo pa rin ako? Tingnan mo, tapos na ang damit pang kasal. Ako pa ang nagborda nito magdamag. Tingnan ninyo lahat sa buong mundo, may damit pang kasal ba ng nobya na ganito kalapad? Ito ba ay damit pang kasal? Parang kumot ito. Ang taba mo, nakakahiya kung isasama kita sa labas. Pero nangako ka na ikakasal ka lang sa akin. Nung nangako ako, hindi ka naman matabang baboy.
Dahil lang tumaba ako, gusto mo nang sumuko sa atin 8 taong pagmamahalan? Lior, noong una, ikaw ang lumapit sa akin. Ang iyong mga diskarte sa martial arts, ako ang nag-practice sa iyo. Kahit ang pagpunta sa sektang espada ng madilim na bato, ang pagkakataong matuto ng martial arts, ibinigay ko sa iyo. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng ito? Lior, huwag kang magkakansela ng kasal. Ang pagkansela ay malaking kahihiyan para sa isang babae sa hinaharap. Paano mo hahayaan si Zia na makapag-asawa? Lior, kung may mali si Zia, uwi ako at papagalitan siya. Tingnan mo na ipadala na ang mga imbitasyon. Kung ikakansela mo ngayon ang kasal, hindi ba ito pagtulak kay Zia sa kamatayan? Tatay, Matandang gago, sino ang manugang mo? Huwag kang mag-imbento ng kamag-anak. Nag-aalala ka sa kanya, di ba? Bakit hindi mo siya ang samahan sa kamatayan? Ikaw, Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Kahit ang nakatatandang disipulo ng sektang espada ng madilim na bato ay nagkagusto sa aking binata. Mula ngayon, kayo at ang aking binata ay nasa magkaibang mundo na. Lior, matagal ko nang alam na sa labas. Namamasyal ka sa iba. Ngayon gusto mo pa isisi ang lahat. Kay Zia, dumating ka para kanselahin ang kasal. Hayop ka! Mukhang hindi nauubra ang maganda ang usapan kung ganoon po. Magkita na lang tayo sa pagsubok ng pagtanggap ng alagad. Sa oras na yon, masusuntok ko kayo, luluhod kayo sa lupa, at magmamakaawa na kanselahin ang kasal. Ito ba ang mabuti mong anak na babae? Ganyan ba ang tinuturing mong mabuting anak? kuya, ako. Mendoza Kyle, lumuhod ka. Mendoza Kyle. Walang tamang pagtuturo sa anak, napahiya sa publiko dahil sa pagpapawalang bisa, nagdulot ng kahihiyan sa pamilya Mendoza. Ayon sa alituntunin ng angkan, 30 latigo. Tao! Kuya, ako. Kuya! tatay. 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 Tatay, tama na. Kung gusto mong manakit sa akin na lang. Kargahin ninyo siya. Kayong dalawa, kunin ninyo ang pera at titulo ng lupa ng pamilya ng pangalawang kapatid. Dadalhin ninyong lahat sa akin. Oo. Kunin ko na ito? Ang titulong ito ay para kay Mendoza Zia. Ang tanging bahay na natira hindi pwedeng kunin. Mendoza Zia, ang titulong ito ay muna itatago ng iyong tiya para sa iyo. Alis tayo. Huwag kang umalis. Tatay, nanay, ako ang dahilan ng inyong paghihirap. Ang pamilya San ay sobra na ang pang-aapi. Pagkalipas ng 3 araw, sa pagtanggap ng mga alagad ng sektang espada ng madilim na bato, dapat kayong magbigay ng lahat ng inyong makakaya. At isa pang mahalagang bagay, ang may-ari ng sinaunang banal na espada ay lumitaw na sa mundo sa loob ng 1 taon. Matagal nang hinahanap ng sektang espada ng madilim na bato ngunit hindi natagpuan. Kahapon, kumalat ang balita na kung sino man ang unang makahanap sa may-ari ng banal na espada ay bibigyan ng espesyal na pribilehiyo ang pamilyang iyon ng 10 pwesto. Kung alinmang pamilya ang unang makahanap sa may-ari ng espada ay talagang gagawa ng malaking hakbang. Anak na babae? Ikaw ay pinawalang bisa ang kasunduan? Pagkatapos nito, paano ka mabubuhay? Nanay, bakit kapag tayong mga babae ay pinawawalang bisa ang kasunduan, ay hinahamak ng lahat kung talagang gusto nilang kanselahin? Dapat ay, ako ang magkakansela. Ngunit hindi ko pa narinig na ang isang babae ay magkakansela ng kasunduan. Kung walang naunang halimbawa sa mundo, ako, Mendoza Zia, ay magiging unang tao sa kasaysayan na gumawa nito. Sa pagtanggap ng mga alagad pagkaraan ng 3 araw, ipapakita ko sa buong mundo na ang isang babaeng nagkansela ng kasunduan ay maaari pa ring mabuhay ng may dignidad. Ikaw ay walang utang na loob at pabago-bago ng isip. Ang kasulatang ito ng kasunduan ngayon, sa aking sariling kamay, akin itong sisirain. Langit at lupa ang saksi, hindi na tayo magkikita pang muli.
Ngayon, si Zia ay sasali sa araw ng paligsahan ng sektang espada ng madilim na bato. Ikaw, bilang kanyang guro, hindi ka manonood. Oo nga, sa katawan ni Zia may 50 taon na kapangyarihan, hindi pa nasisipsip. Kailangan kong tingnan paano na ang kanyang pagsasanay. Lior, ito ba ang dati na baboy na nakipagtipan sa iyo? Ang laki nitong katawan, halos 3 beses ng akin. Tanya, paano maihahambing ang baboy na ito sa iyo? Estudyante ako ng sektang espada ng madilim na bato. Kung gusto mo akong pakasalan, kailangan mong putulin ang ugnayan sa mga walang kwentang tao sa labas. Ito ang lalaking minahal ko sa loob ng 8 taon. Madali siyang makipag-flirt sa ibang babae ng pabiro. Tingnan mo ang sarili mo, tumaba ka at na-break ang kasunduan. Kung ako sa'yo, magpapakamatay na ako. Ramos matanda. Paligsahan ng sektang espada ng madilim na bato para sa pagtanggap ng estudyante magsisimula na. Unang yugto. Pagpapakita ng kasanayan sa katawan. Kailangan ninyong tumayo sa ibabaw ng tangke ng tubig at lusutan ang formasyon ng espada ng Tianggang. Sa loob ng formasyon, random na lalabas ang mga lumilipad na espada. Ang makakapagpatumba ng pinakamaraming espada ang mananalo. Magsisimula na ang labanan. Ako muna. Ang alagad ng pamilya Lee, nakapatong ng 5 lumilipad na espada. Bumaba ka na, ako na. Ito. Mendoza Cabi ng pamilya Mendoza. Nakapatong ng 7 lumilipad na espada. Ang yugtong ito ay sobrang sumusubok sa iyong galaw. Ikaw na ganyan, hindi ka makakatayo dito, babagsak ang banga. Huwag kang matakot, Zia. Mauna muna ang kuya. Mendoza Eros nakababa ng 9 na lumilipad na espada. Magaling, Eros! Yan lang? Madali lang yun, di ba? Ano yan? Nasa harap na niya ang espada. Bakit hindi pa siya kumilos? Oo nga. Magaling! Ang galing ng talento, kahit sa sektang espada ng madilim na bato ay nasa itaas. Villanueva Lior nakababa ng 10 lumilipad na espada. Tanya, Magaling. tingnan mo kung kanino ako. Mendoza Zia, wala ka bang salamin? Ang taba-taba mo, hindi ka bagay kay Lior. At naglakas loob ka pang sumali sa paligsahan ng pagtanggap ng alagad. Katawa-tawa.
tumaba ka. Dahil iyon sa dating Panginoon ng Espada 50 taong kapangyarihan na pumasok sa katawan mo. Hindi pa na-absorb ang 50 taong lakas. Sa aking matabang katawan ngayon, makakaya ko bang makaligtas sa pag-atake ng lumilipad na espada? Nakakainis na inis ako. Mendoza Zia, ikaw ay banal na katawan ng sining ng espada. Ipakita mo sa kanila ang iyong lakas. Mendoza Zia nakapagpatumba ng isang lumilipad na espada huling lugar. Baboy, sabi ko pumunta ka ba para makipaglaban or para maligo? Ikaw, Masyado pa akong mahina. Ang 50 taong pagpapalakas ay naging dahilan kaya ako naging ganito kataba. Hindi mo ba sinabi sa akin na si Zia ay sumisip-sip lamang ng dating Panginoon ng Espada 50 taong pagpapalakas? Siya ay banal na katawan ng sining ng espada. Paanong 1 taon na ang nakalipas at hindi pa niya natutunaw? Ito. Sige, sasabihin ko. Sa totoo lang, si Zia ay sumisip-sip ng lahat ng 50,000 taong pagpapalakas ng dating mga Panginoon ng Espada. Ano? 50,000 taong pagpapalakas? Ay nako, ikaw talaga, pinatay mo ang iyong alagad. Ngayon, si Zia lang ang makakapagbukas ng kanyang Ren at Dumeridian upang agad na magbago at magkaroon ng kapangyarihang sumira sa langit at lupa. Tatay, pasensya na. Okay lang, tatay. Huwag mo silang pansinin. Ikaw, Baboy, hanggang kailan mo padadalhin ang pamilya Mendoza sa kahihiyan? kung walang kukuha sa iyo sa hinaharap, ano ang gagawin mo sa natitirang bahagi ng iyong buhay? Mendoza siya? Ito pa lang ang unang laban. Huwag kang mawalan ng pag-asa, may pagkakataon pa. Okay lang. Ito ang ikalawang yugto, pagsubok sa kakayahang lumipad. Kailangan ninyong tumayo sa mga posteng ito at lampasan ang harang ng mga espada. Ang may pinakamabilis na oras ang makakakuha ng pinakamataas na puntos. Simulan na ang pagsubok. Ming segundo. Segundo. Mabuti. Ang bilis at husay. Ang galing naman. Magaling. 10 segundo pansamantalang nangunguna. Villanueva Lior, iniwan ng isang matabang baboy. Bakit laging una sa bawat laban? Ganda, ang unang dalawang laban ay pampainit lang. Hindi ko pa ginagamit ang buong lakas ko. Mendoza Zia. Ikaw naman. Mendoza Zia, ang talim nito ay napakatalim. Ikaw, tangang baboy, kung hindi ka mag-iingat at mahulog. Mapupunit ka ng mga espada, hahaha, pero kahit mamatay ka sa harap ko, kakanselahin ko ang kasal na ito. Sa pagkakataong ito, hindi na ako dapat huling. Ay, matanda! Mag-isip ka ng paraan. Buksan ang meridian ni Mendoza Zia para siyang pumayat at lumakas. Gusto ko rin sana, pero hindi naman ganon kadali. Zia.
Bakit kumurba ng mag-isa ang talim nito? Karaniwan si Mendoza Sia lang ang may ganyang kakayahan. Sino ba talaga siya? Okay lang ba si Mendoza Zia? Ayos lang ba si Zia? Si Mendoza Sia ang pinakamahina ang performance. 0. Sabi ko, matandang Chu, ito ba ang susunod na henerasyon ng pamilya Chu? Laging huli sa bawat laban. Hindi lang mataba, pati ang kakayahan niya ay pinakamababa. Kapag kayong dalawa ay namatay na, ang pamilya Chu ay matutupok na. Lior na stuck sa ganitong babaeng mataba at ayaw niyang i-break ang kasal, siguradong masakit iyan. Oo nga, sabi na ng nanay ko, kapag naging ganito kataba, hindi na siya pwedeng magkaanak. Sino ang lalaking gugustuhin ka? Hahaha. Walang kwenta. Hindi ba sapat na pinapagalitan ka sa bahay? Kailangan pang sumali sa paligsahan? Pinahiya mo ang pamilya Chu dahil sa'yo. Tama na. Zia, may isa pang laban. Naniniwala kaming lahat sa'yo. Ito na ang huling pagkakataon ko. Kailangan kong sulitin ito. Ito ang ikatlong yugto paligsahan sa arena. Ang mga mahuhusay sa unang dalawang yugto ay maglalaban sa arena na ito. Kung sino ang makakatagal ay makakapasok sa sektang espada ng madilim na bato. Sa paligsahang ito, isa lang ang matitira. Ang taong iyon ay ako, Villanueva Lior. Karapat dapat ka ba? Susubukan kita. Punong Mendoza, papasukin mo na ang tao mo. Tatay, sobra na siya, aakyat ako at tatalunin siya. Ingat kuya. Walang utang na loob na hayop ang aking kapatid na babae. Ano ba ang ginawa niyang mali sa iyo? Para hiyain mo siya ng ganito, ni wala kang iniwang pag-asa para sa kanya. Kami ay isinilang upang maging Panginoon ng sansinukob. Isang babae kung hindi makapagpasaya sa lalaki, ano pa ang silbi niya? Kuya, Giros. Mendoza Zia, ang taba mo. Kahit sinong lalaki ayaw kang hawakan, bakit hindi ka umakyat dito? Maway nako, tatapusin ko ang malungkot mong buhay. Ano sa tingin mo? Zia? Zia, huwag kang pumunta. Huwag kang pumunta. Tay, sobra na ako. Sa loob ng 1 taon na ito na tumaba ako, para akong daga sa Invernal, kahit sino pwede akong apakan. Pati ikaw at si nanay, nadamay kayo sa akin. Kahit mamatay ako ngayon, gagawin kong malaman ng lahat na ako, Mendoza Zia, ang makikipaghiwalay sa kanya. Akala mo ba na kapag pumunta ka rito at magmakaawa sa akin ay pakakasalan mo ako? Hindi ako ang magpapakasal sa'yo. Ang gusto ko ay para sa lahat ng mga babaeng nalinlang at nasaktan, ipaglaban ang katarungan. Sa tingin ko, kulang ka pa sa palo. Buwisit na mataba. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, nakahandusay sa sahig na parang mas masahol pa sa baboy at aso. Narito sa akin may isang kasulatan ng paghihiwalay. Pirmahan mo ito at hindi na kita papatayin. Ako, hindi. Pipirma. Tiyak na sa labas ka may ibang nililigawan. Tinalikuran mo ang 8 taon naming pag-iibigan at saka mo pa ako sinisiraan. Ikaw dapat ang pumirma ng kasulatan ng paghihiwalay. Ikaw ay walang puso at taksil, pabago-bago ng isip, ang kontrata ng kasal na ito. Ngayon, ako ay aking sisirain ng sariling kamay.
Langit at lupa ang saksi, hinding-hindi na magkikita. Wisit. Paano mo nagawang baligtarin ang langit? Pinipirma mo ako sa kasulatan ng pagpapawalang bisa. Papatayin kita. Saan sa mundo may lalaki na gugustuhin ang isang baboy? Ayokong kunin ang may malalaking suso at puwet. Gusto ko ang isang matabang baboy tulad mo. Kung walang naunang halimbawa sa mundo, kung gayon, ako si Mendoza Zia ang magiging unang tao na gagawa nito mula pa noong simula. Ipapakita ko sa lahat ng tao sa mundo na ang isang babaeng nagpapawalang bisa ng kasal ay kayang mabuhay ng may dangal at lakas. Sinasabi ko sa iyo, ang mundong ito ay mundo ng mga lalaki. Ang pinakamagandang kapalaran para sa inyong mga babae ay ang magpakasal sa isang lalaki. Ngayon, paano mo ako pinipirmahan sa kasulatan ng pagpapawalang bisa? Huling tanong ko sa iyo, pipirma ka ba o hindi? Ako? Hindi. Pumirma. Hindi pumirma, mamamatay ka. Reyes Armando, maaari na bang ipahayag ngayon? Hindi tama, hindi siya natalo. Tingnan ninyo kung ano yun. Ang pag-atake ni Villanueva Lior ay hindi inaasahang nagbukas ng mga meridian ni Mendoza Zia, ang pangunahing meridian. Lahat ng 50,000 taong pagpapalakas ay naabsorb niya. Lahat ng espada ay sumasamba. Ang kanyang tagumpay ay umaling-aungaw sa buong mundo. Siya ang Panginoon ng banal na espada. Sinabi ko na, ang dapat pumirma sa kasulatan ng pagpapawalang bisa ay ikaw. Bakit nagdilim ang langit? Kaya nitong baguhin ang kalangitan at lupa. Ang batang ito ay hindi pangkaraniwang tao. Ngayon, hindi ikaw ang tatanggal sa akin, kundi ako, si Mendoza Zia, ang makikipaghiwalay sa iyo. Kanina lang ako nagkamali, kaya mo ako nasaktan. Ngayon, gagamitin ko ang lahat ng aking lakas. Tingnan natin kung paano mo ako sasaktan. Tama. Lior, patayin mo na ang matabang baboy na ito. Kapag nakapasok ka na sa sektang espada ng madilim na bato, tutulungan kitang makilala ang Panginoon. Sige. Matabang bruha, hintayin mo ang kamatayan mo. Sa 8 taon na ito, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ngunit paulit-ulit mo akong inapi at pinabayaan. Ang espadang ito, bago ka patayin ang ating pagmamahalan. 8 taon nang nakaraan, lahat ay maglalaho na parang usok. Ang espadang ito, papatayin ang iyong walang pusong-puso at walang utang na loob. Ang espadang ito, papatayin ang iyong kayabangan at masasakit na salita. Paano siya naging ganito kalakas? Kuya, sinabi ko na sa'yo, si Zia ang pinakamalakas. Ha ha ha. Lior, Tanya, lakas loob niyang saktan ako. Hindi mo siya pwedeng palampasin. lakas loob mong saktan si Lior? Naghahanap ka ng kamatayan. Sanlibong espada, isang pinagmulan, gabay ng banal na espada. Ito ang pagpapakita ng Panginoon ng espada sa lungsod ng ulap. Mga tao, sumunod kayo sa akin agad, pumunta sa lungsod ng ulap upang salubungin ang Panginoon ng espada. Muli naming itatag ang kaluwalhatian ng sektang espada ng madilim na bato. Nagwagi si Mendoza Zia sa laban. Ipinapahayag ko na sa pagkakataong ito, ang mapipiling alagad ng sektang espada ng madilim na bato ay... Sandali. Dahil hindi ka mahal ni Lior, kaya gumawa ka ng ganitong malupit na hakbang.
Ang isang taong ganito kalupit ay karapat-dapat bang pumasok sa sektang espada ng madilim na bato? Ang laban sa entablado, usapang buhay at kamatayan, yan ang patakaran. Hindi ba hahayaan lang natin si Villanueva Lior na mang-api ng iba at hindi pwedeng sumagot? Patakaran. Ang patakaran ay pagpigil sa inyong mga mababang tao. Ako ay alagad ng sektang espada ng madilim na bato. Ang tatay ko ay ang dakilang matanda ng sektang ito. Nasa ilalim ng isa, nasa itaas ng lahat. Karapat-dapat ka bang makipag-usap sa akin tungkol sa patakaran? Ngayon, nasaktan mo si Villanueva Lior, kailangan mong magbayad ng halaga. Binibini Reyes, si Zia namin ay nanalo sa laban, napili sa sektang espada ng madilim na bato, naayon sa katwiran at batas. Ikaw naman ay walang anumang dahilan, ano ba ang iyong pakay? Tama. Isang matabang baboy, karapat-dapat bang pumasok sa aking sektang? Sinabi kong hindi pwede, kaya hindi pwede. Walang galang. Ikaw ay isa lamang alagad ng sektang espada ng madilim na bato, ngunit naglakas loob kang hamakin ang patakaran ng sektang. Isang mababang antas na matanda, karapat-dapat bang mag-ayos sa akin? Ang taong gusto kong patayin, hindi mo mapipigilan. Ikaw. Tama, papatayin ni Tanya siya. Sumasang-ayon ako. Itong matabang baboy sa loob ng 8 taon, alam ko kung gaano siya kagaling, ako ang nakakaalam. At bigla siyang pumayat ngayon, tiyak na dahil gumamit siya ng masamang salamangka. Matabang baboy. Si Tanya ay alagad ng sektang espada ng madilim na bato. Siya ang tunay na anak ng langit. Sa loob ng 3 galaw, kukunin ko ang iyong buhay, tiyak na walang problema. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. May panahon pa. Hahaha. Ang lakas ng espada, hindi nasasabi sa bibig lang. Bawat galaw ay sa pamamagitan ng laban. Matabang babae, gusto mong mamatay? Ang sektang espada ng madilim na bato ay isang marangal na sekta. Ang mga galaw ng banal na babae na ito bakit napakalupit at masama. Masyadong mahina ang mga galaw ng espada. Masyadong mabagal ang pag-atake. Imposible! Ako ang santa. Paano ako natalo sa isang matabang baboy na tulad mo? Ikaw, tiyak na nagsanay ka ng isang masamang salamangka upang talunin ako. Ramos matanda, ang taong gumagamit ng masamang salamangka ay karapat-dapat bang pumasok sa sektang espada ng madilim na bato? Tama, kaya niyang talunin ako at si Tanya. Tiyak na dahil gumamit siya ng masamang salamangka. Ramos matanda, hinihiling ko na ngayon bawiin ang kanyang kakayahan at lakas upang hindi na siya makapagdulot ng gulo at makapanakit. Kung hindi mo kayang pantayan, gagawa ka ng mga kasinungalingan at paninira. Ito ba ang ugali ng sektang espada ng madilim na bato? Ang ebidensya ay hindi patiyak, hindi maaaring bawiin ang kanyang kakayahan. Duwardong walang kwenta. Kahit isang masamang salamangkero ay hindi mo kayang harapin. Kung hindi mo kaya, ako na. Lahat ng mga alagad ng sektang espada ng madilim na bato makinig. Agad na bawiin ang kakayahan ng masamang babaeng ito. Sandali! Napakatapang mo talaga. Naglakas loob kang gamitin ang token ng punong Armando? Binibining Tanya. Ang aming Zia ay nagsanay ng husto mula bata pa. Tiyak na hindi siya gumamit ng anumang masamang salamangka. Ngunit ang iyong pag-uugali ngayon, gusto mo bang pilitin siyang umamin? Ang pamilya Mendoza ay hindi kasing lakas ng sektang espada ng madilim na bato, ngunit sa harap ng kawalan ng katarungan, lalaban kami hanggang kamatayan. Tatay. Tio, Dumating si punong Armando. Maligayang pagdating, Armando. Malis ka! Elder. Tanya, nasugatan ka. Sino ang matapang? Sino ang nanakit sa anak ko? Lumantad ka. Papatayin lang kita ngayon. Kung hindi, kapag nahanap kita, papatayin ko buong pamilya mo. Tay, itong matabang baboy, gumamit ng masamang salamangka para saktan ako. Itong babaeng ito, nanakit sa anak ko, ang tapang mo. Armando, ang Zia ko ay hindi kailanman magsasanay ng anumang masamang sining, pero sa labanan, hindi maiiwasan ang aksidente. Ang Zia ko ay swerteng talo ang anak mo sa 3 galaw lang. Sino ka ba? Ang buong pamilya mo, kung pagsamahin ang mga buhay ninyo, hindi katumbas ng anak ko kahit isang hibla ng kanyang buhok. Ngayon, kusang loob na alisin itong walang kwenta para sa akin at maaari ko pang bigyan kayo ng pagkakataong mabuhay. Kung hindi,
ito ang magiging resulta. Ikaw. Ang sektang espada ng madilim na bato ay masyadong mapangapi. Hindi ka ba pumapayag? Masama. Ang Panginoon ng Espada ay sobrang galit. May nangyari sa lungsod ng ulap. Sino ang walang pakundangan? Nagumalit sa Panginoon ng Espada? Mas mabuti kung ang taong ito ay hindi miyembro ng aking sektang. Kung maling akala ng Panginoon ng Espada ang sektang Espada ng madilim na bato at tumangging maging punong abot, pagsisisihan niya. Tara! Ang mga mandirigma sa mundo ay inaasam ang sektang espada ng madilim na bato, ngunit ganito pala ang kanilang ugali. Binaliwala ang buhay ng tao, inaapi ang mahihina. Hindi ba kayo natatakot kung malaman ng punong abot? Kung patay na lahat ng narito, sa susunod na buhay pa malalaman ng punong abot. Tay, dito lumaki na si Zia sa pagkakataong ito. Ako na ang magtatanggol sa inyo. Ang ating Zia talagang lumaki na. Carl. Ang galing ng anak mong babae. Ito ang dugo ng pamilya Mendoza. Ang espadang ito ay ang espada ng pinuno ng pamilya Mendoza. Ngayon, ipapamana ko ito sa iyo. Bobo, sa oras ng kamatayan, nagyayabang ka pa. Ang tatay ko ay ang dakilang matanda ng sektang espada ng madilim na bato. Mga kaluluwang pinatay niya, hindi bababa sa libo-libo. Akala mo ba na sa lumang espada mong yun matatalo mo ang tatay ko? Imposible! Baboy, ang agwat mo kay Tanya mula pa nang ipanganak ka ay napagpasyahan na. Sa tingin mo ba na kung gagamitin mo ang lahat ng iyong lakas makakahabol ka sa pamilya ni Tanya ang ipon ng ilang henerasyon? Talaga? Kung gayon, gamitin ang espadang ito sa aking kamay, subukan natin kung sapat ba ang ipon ninyo. Mayabang. Bata, hayaan mo akong tulungan ka makita ang mundo. Tingnan mo ang suntok na iyan ni Zia may hindi bababa sa 4,000 taon na kapangyarihan hindi na ipalabas. Ang kanyang karanasan sa labanan sa huli kulang pa. Hindi lamang iyon, siya ang dapat na Panginoon ng banal na espada. Ang espadang ito sa kanyang kamay ay isang ordinaryong sandata lamang na pinipigilan siya ng 70% ng kanyang kakayahan. Hindi ko inaasahan na ang babaeng ito ay napakalakas. Huwag siyang hayaang mabuhay at umalis. Kung hindi, magiging malaking problema sa hinaharap. Itong si Reyes Armando ilang dekada na ang lumipas, wala pa rin siyang hiya. Ginagamit ang lakas laban sa mahihina. Gusto ko talagang bumaba ng personal at turuan siya ng leksyon. Huwag nakalimutan mo ang pangako 30 taon na ang nakaraan sa harap ng mundo. Huwag kang makialam. Walang hiya kang tao. Walang kahihiyan. Sa labanan, lahat ay patas. Bastos ngayon, tingnan natin kung paano ka pa magyayabang. Matabang babae, ito ang kapalit ng pananakit mo sa akin. Traidor, hindi ka karapat dapat maging punong matanda ng sektang espada ng madilim na bato. Gumamit ka ng lason para manakit. Bakit kailangan pang maging tapat? Basta manalo, tama na. Ngayon ako ang nagahari, ikaw ang biktima. Tatay, huwag nang magsalita. Patayin na siya agad. Sayang ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Gusto mong patayin si Zia? Dadaan ka muna sa katawan ko.
Kuya, ikaw ang pinuno ng pamilya Mendoza, hindi ka maaaring mawala sa pamilya. Isama mo si Zia at umalis na kayo. Gusto umalis? Tatay Tio. Mendoza, Zia, pumayat ka man, ano ngayon? Hindi ka pa rin ba parang aso na nakaluhod sa harap ko? Wala nang usapan, samantalahin at patayin na siya. Huwag. Tatay. Tatay. Siya, buti na lang okay ka. Walang kwenta ang tatay mo. Ilang taon kang nagdusa dahil sa akin. Tatay. Papatayin ko kayo, papatayin ko kayo. Ang Panginoon ng Espada ay masyadong emosyonal. Hindi ko na siya makontrol, bilisan pa. Papatayin ko kayo. Sinabi ko na sa'yo dati, ikaw ay isang malas. Basta't buhay ka, ang iyong pamilya ay maaapektuhan. Villanueva Lior, papatayin kita. Kapag nakatayo ka na, dun ka magyabang. Kuya, si Zia lang ang anak ko. Pakiusap, siguraduhin mong protektahan siya. Tay, huwag ka nang magsalita. Si Zia ay pamangkin ko rin. Kahit mamatay man ako, poprotektahan ko siya. Tapos ka na ba? Tapos na. Ipapadala ko ang inyong pamilya sa ilalim ng lupa para magsama-sama. Tigil. Si Mendoza Zia ay napaka ang dating Panginoon ng Espada. Ano? Ayon sa mga patakaran ng aming sektang, ang dating Panginoon ng Espada ang siyang pinuno. Siya? Paano siya magiging Panginoon ng Espada? Ang mga dating Panginoon ng Espada ay lahat ay magagalang at may taglay na pambihirang enerhiya. Ito, paano ito magiging siyang baboy? Ang posisyon ng dating Panginoon ng Espada ay lubos na marangal. Tingnan mo siya, bulag. Wala siyang anyo ng isang Panginoon ng Espada. Lolo Xiao, para protektahan ang babaeng ito, nagsasabi ka ng anumang malaking kasinungalingan. Kapag si Mendoza Zia ay nagwasiwas ng espada, maaaring magdulot ng libu-libong espada na sabay na lumilipad. Tanging ang dating Panginoon ng Espada ang makakagawa niyon. Ang inyong ginawa ngayon kapag nalaman ng pinuno, tiyak na mamamatay kayo ng walang libingan. Mapanganib na kasinungalingan. Papatayin ko muna siya, pagkatapos ay aalisin ka. Reyes Tanya, pinapayuhan kita na patayin mo ako ngayon. Kung hindi, babayaran mo ang iyong mga kasalanan ng dugo. Hinahanap mo ang kamatayan. Umalis. Matandang bagay, talagang isang murang buhay. Tay, Tigil! Sino ang nanggahas na saktan ng Panginoon ng Espada? Tigil! Sino ang mangahas na saktan ng Panginoon ng Espada? Sino ka namang walang takot? Naglakas loob kang harangan ako. Tanga. Siya ang puno ng sektang Espada ng madilim na bato. Ano?
Reyes Armando. Ang laki ng tapang mo! Mga haskang pahirapan ng Panginoon ng Espada? Ano siya? Siya nga ang Panginoon ng Espada? Ayon sa alituntunin ng aming sektang, kapag nakuha ang pagkilala ng banal na espada, siya ang magiging puno ng aming sektang. Kung gayon, di ba tayo kanina ay nagkasala sa bagong puno? Ako? Panginoon ng Espada. Panginoon ng Espada, puno, maaaring nagkakamali kayo. Siya ay isa lang, isang pangkaraniwang matabang babae, marunong lang ng demonyong sining. Paano siya magiging Panginoon ng Espada? Oo, puno. Ako at itong matabang baboy ay magkasama ng 8 taon. Siya, anong klaseng tao siya? Ang pinakaalam ko, siya ay isa lang matakaw at tamad na tao. Paano siya magiging Panginoon ng Espada? Tama, siya nga ang Panginoon ng Espada. Tiyuhin Yago Ulap. Puro, ikaw, bakit nandito ka? Na kayang tawagin ng puno na tiyuhin ay ito pala, ang guro ng babaeng ito? Mendoza Zia, nilinlang kita Zia. Ang iyong naabsorb ay hindi talaga 20 taon na enerhiya ng espada, kundi 50,000 taon na enerhiya ng espada. Buti na lang, itong batang si Villanueva Lior ay nagbukas ng iyong mga pangunahing daluyan ng enerhiya, kaya mo na-absorb. Ipinapaalam ko, Puno, pinahiya ni Reyes Armando ang pamilya ng Panginoon ng Espada at nagtangkang patayin sila ng walang dahilan. Mangyaring magpasya, Puno. Reyes Armando, ang kapal ng mukha mo. Reyes Armando, ang kapal ng mukha mo. Panginoon, ako po ay may kasalanan. Hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Labis akong nagkasala sa Panginoon ng Espada. Maawa ka, Panginoon ng Espada. Patawarin mo ako, Panginoon ng Espada. Miss Dia, hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Nagkasala ako sa iyo. Huwag mo akong sisihin. Tama, Zia, o pinilit lang ako. Ang babaeng ito ang unang umakit sa akin. Kung may sisisihin ka, siya ang sisihin. Villanueva Lior, ikaw? Anong ikaw? Zia, ang 8 taon nating pagmamahalan, maniwala ka sa akin, pakiusap. Villanueva Lior, hanggang ngayon akala mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Nakakadiri talaga. Matagal ko nang narinig na walang pakialam ka sa buhay ng tao, gumagawa ka ng kahit ano. Hindi ko inaasahan na ngayon ay nagkasala ka sa Panginoon ng Espada mismo. O sige, kukunin ko ang iyong kakayahan sa sining pandigma, itataboy kita palabas ng lungsod ng ulap. Hindi ka na muling makakapasok sa lungsod ng ulap. Panginoon. Panginoon, maawa ka. Tatay. Tungkol naman kay Reyes Tanya. Dahil sa unang pagkakataon mo, wala pang malaking kasalanan. Alisin muna ang iyong posisyon bilang banal na birhen ng sekta ibaba ka sa pagiging ordinaryong tao. Hindi ka na muling makakapasok sa sektang Espada ng Madilim na Bato. Mendoza Zia, ngayon sinira mo ang aking pamilya. Sa hinaharap, tiyak nagaganti ako sa bawat masama upang hugasan ang kahihiyang ito. Zia, nakikiusap ako sa iyo, maniwala ka sa akin, talagang pinilit ako ng babaeng masama. Wala akong kasalanan, Zia, maniwala ka sa akin. Villanueva Lior, ang kapal ng mukha mo. Zia, ang sinabi ko kanina, kung may kasinungalingan, kahit kalahating salita, sana'y hampasin ako ng kidlat, sana'y tamaan ako ng 5 kidlat. Ano yon? Nakakatuwa. Nakakainganyo ah. Panginoon ng Espada, ayon sa alituntunin ng sektang, ang bawat dating Panginoon ng Espada ay uupo sa posisyon ng punong sektang Espada ng Madilim na Bato. Dahil ang masasamang tao ay inalis na, sana ay magmadali ang Panginoon ng Espada sumunod sa akin upang umupo sa posisyon ng punong sektang Espada ng Madilim na Bato. Ako? Punong sektang Espada ng Madilim na Bato. Nakakamali po ba kayo? Isa lang naman akong ordinaryong nagpa-practice ng espada.
Zia, may pambihira kang talento at saka ang suporta ng espiritu ng espada sa loob ng 50,000 taon. Kung masigasig kang magsasanay, tiyak na malaki ang magiging potensyal mo sa hinaharap. Huwag ka nang tumanggi. Tama. Zia, sumunod ka na lang sa kanya. Ikaw ang karangalan ng pamilyang Mendoza at ako si Mendoza Kael ay ipinagmamalaki ka. Zia, halika, ito ay mga pagkaing paborito mong kainin. Ako mismo ang nagluto para sa'yo para maalis ang malas mo, dali tikman mo. Si ate ang nagluto para sa akin. Sa loob ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon. Mula nang tumaba ako, hindi na ako nakaupo sa hapag upang kumain. Ngayon ay talagang pambihira. Zia, ang mga nangyari nun ay kasalanan ko, ngunit iisa tayong pamilya, hayaan na natin ang nakaraan. Tama, Zia, iisa tayong pamilya, hayaan na natin ang nakaraan. Kaya kong palampasin. Ngunit ang tatay at nanay ko, ang mga hirap na dinanas nila sa mga nakaraang taon, paano ko palalampasin? Sa ilang araw pa, pupunta na ako sa sektang espada ng madilim na bato. Kung ang tatay at nanay ko ay makaranas ng anumang pagmamaltrato sa bahay, kayo. Zia. Inay, bibigyan kita ng regalo. Ang ating Zia ay tiyak na magiging maganda. Ang ganda talaga. Salamat, inay. Oo nga, inay. Sa mga susunod na araw, pupunta na ako sa sektang espada ng madilim na bato. Kapag umalis ako, hindi ko alam kung kailan ako makakabalik para makita ka. Aalagaan ko ang sarili ko. Pumunta ka ng payapa at mag-aral kang mabuti. Pero inay, talagang miss na miss ko kayo. Ang ating Zia ay malaki na at maganda pa. Ang taas ng iyong kakayahan, ikaw ay isang dakilang bayani. Zia, pakasalan mo ako, pwede ba? Huwag mo siyang pansinin, tara na. Zia, ano ba ang gusto mong gawin ko para maniwala kang totoo ang aking damdamin? Totoo? Alam ng lahat na ang pamilya Son ay wala ng kapangyarihan, naghahanap ng kakampi. Ang totoo sa akin sa pagkakakilanlan ko bilang Panginoon ng Espada katotoo. Bago pa kita patawan ng kidlat, lumayas ka na. Zia, ang 8 taon nating pag-iibigan, 8 taon, ngayon sasabihin mong tapos na. Ano naman ang 8 taon kong sakripisyo? Ano ba yon? Ang sakripisyo mo? Paano ako nakatagpo ng isang taong walang hiya tulad mo? Sige, dahil hindi mo pinahahalagahan ang nakaraan, ang 8 taon kong pagtitiis sa mukha mong baboy, kailangan mong bigyan ako ng kabayaran. Talaga, yan pala ang hinihintay mo. Sige, babayaran kita ng maayos. Ano ba? Ang baboy na ito ay napakasama. Kasalanan mo naman iyan. Kasalanan mo yan. Reyes, Tanya. Pinalayas ang tatay mo sa Jujo, pinalayas ka rin sa sektang ito. Anong pinagkaiba natin? Dahil lahat ng yan ay sa matabang bruhang yan. Sinira niya ang pamilya ko, pababa sa kailaliman. Tama na, wala akong panahon sa'yo. Sandali! Hindi mo ba gustong magiganti? Sa likod ni Mendoza Zia, ngayon ay ang sektang espada ng madilim na bato. Sino pa ang makakasagabal sa kanya? Samahan ng kadiliman. Kuya silang madilim. Babae, ayon sa sinabi mo, si Mendoza Zia ang susunod na pinuno. Oo, dahil sa kanya may mataas na master na nagtuturo, inalis niya ako sa aking posisyon bilang santa at gusto pa niyang kunin ang posisyon ng pinuno ng sektang espada ng madilim na bato. Ako ay galing sa kilalang pamilya, hindi pa ako naging pinuno. Siya isang hamak na langgam, gusto ring umangat sa akin, napakalabis na. Tutulungan kita kuya upang makuha ang posisyon ng pinuno. Pagkatapos nito, hahatiin natin ang Jojo at maghahari tayong dalawa. Mendoza Zia, ang kahihiyan na ginawa mo sa akin, babayaran ko ng doble. Sumumpa ako ng matinding panata na huwag nang makialam sa mga gawain ng 9 na lalawigan, hindi na kita susundan. Ang iyong malaking kabutihan, guro, hindi ko kayang suklian, Zia, sa hinaharap. Magsasanay ako ng mabuti sa espada at lalaban sa mga demonyo upang parangalan ng iyong pangalan, guro.
Napakaganda naman nito. Kapag nakarating ka na sa lalawigan ng berde, si Aquino Ivan ay magpapasundo sa iyo at dadalhin ka sa bundok. Ikaw na ang magiging bagong pinuno ng sektang espada ng madilim na bato. Nanay, tatay, kuya. Ang ating Zia ay lumaki na, malapit na siya ay magiging pinuno na. Zia, alam ko na magtatagumpay ka. Zia, kapag naroon ka na kumain ka ng maayos at alagaan mo ang iyong sarili. Huwag kang mag-alala, nanay. Hindi na bata si Zia. Tama. Lumaki na si Zia, hindi mo na kailangang alalahanin. Sige, nanay, hintayin ninyo akong bumalik para sunduin kayo sa bundok. Ang ating pamilya ay magkakasama sa magandang buhay. Nanay, tapos na ang 3 oras, tutulungan kitang tumayo. Pumayag ba akong tumayo kayo? Sino bang nagpapatayo sa inyo? Pero ang nanay ko, hindi na kaya. Okay lang anak, kaya pa ni nanay, basta't maka3 oras akong nakaluhod ang tatay mo. Tiyak na magbabago ang isip niya. Nanay, pero ang katawan ninyo... Ikaw, matabang babae, tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Ang asawa ko ay ang kampeon ng lalawigan ng berde sa laban, isang mag-aaral ng Swantian sect. Mataas ang posisyon at makapangyarihan. Ikaw, matabang babae, akala mo ba karapat-dapat ka sa asawa ko? Ikaw, masamang tao. Hintayin mo, sasabihin ko kay tatay. Tiyak na hindi kanya tatantanan. Binibini, hindi mo pa ba naiintindihan? Ang aking mga ginagawa ay inuutos ng tatay mo. Sila ang may gusto sa pagkamatay ninyong mag-ina. Iyong ama rin. Nanay. Nanay, tumayo ka. Umayos ka. Huwag kang magpanggap na patay. Tumigil ka. Ikaw, anong klaseng aso ka? Makikialam sa usapin ng pamilya Chen? Isang lalaki, nangaapi ng isang babae. Wala ka bang hiya? Ngayon, hindi lang sila ang aapihin ko. Ikaw rin ang tatapusin ko. Binibini, maawa ka, Binibini. Patawarin mo ako, Binibini. Pinapagawa lang ako ng iba. Umalis ka. Nanay, gising ka na? Ate, ayos ka lang ba? Anak, Sino ito? Lahat ay dahil sa atin na ito. Tumulong sa amin. maraming salamat tagapagligtas sa pagligtas ng aking buhay. Huwag magpasalamat. Pareho tayong babae. Dapat talaga tayong magtulungan. Oo nga pala, yung lalaking iyon, bakit niya inaapi kayo? Ako ay tagalalawigan ng Berde, asawa ni Santos Melvin. Dati kaming napakamagmahalan. Mula nang ipanganak ko ang kanyang anak na babae. Ako ang nag-aasikaso ng bahay. Tumataba ako ng husto. Siya naman ay lalong nandidiri sa akin. Sinasaktan at sinisigawan ako. Kamakailan lamang, nakipag-ugnayan siya sa pamilyang Cruz, nanalo sa paligsahan sa lalawigan ng Berde. Gusto niya akong hiwalayan at kanselahin ang aming kasal. Gumawa ng paraan para itakwil ako at ang aking anak. Sobrang-sobra na talaga. Isa na naman siyang lalaking taksil. Ito ang kapalaran naming mga babae, di ba? Isinilang para mapasa kamay ng lalaki. Kung gusto, alagaan. Kung ayaw, itapon. Hindi. Hindi ako naniniwala sa kapalaran. Noon, mataba rin ako. Dati, niloko rin ako ng lalaki. Hindi ako susuko sa tadhana. Tingnan mo ako ngayon. May magandang pangangatawan. May kakayahan, walang lalaki. Tayo mismo ay kaya rin. Mabubuhay ng maayos. Pero bata ka pa. Matanda na ako at hindi na maganda. At saka may anak pa ako. Hindi ko alam kung paano ko mapapalaki ang aking anak na babae. Upang mabuhay siya ng maayos. Kung may tiwala sa sarili, may paggalang sa sarili, hindi umaasa sa lalaki, naniniwala ako na kaya rin ninyo mabuhay ng maayos. Maniwala kayo sa akin. Dadalhin ko kayo ngayon para hanapin ang taksil na lalaki. Tara. Binabati namin si Amo ng mga Cruz Binabati, ang bagong manugang nanalo sa paligsahan sa lalawigan ng Berde pumasok sa sektang espada ng madilim na bato. Sa hinaharap, talagang magiging tanyag siya sa lalawigan ng Berde.
Ang pagkakaroon ng ganyang manugang ay talagang biyaya para sa pamilyang Cruz. Yenan ko ano bang sinasabi mo dahil sa tulong ng pamilya Cruz kaya ako umangat. Oo, Itay, dahil talaga sa aming tulong, kaya si Kuya Melvin nanalo sa paligsahan at nakapasok sa sektang espada. Kapag sa hinaharap pumasok na ang bagong manugang sa sekta, ang buong lalawigan ng Berde ay nasa ilalim ng kontrol ni amo ng mga Cruz. Hindi ba? Isang maliit na mag-aaral ng sekta naglakas loob na maghari sa Berde, nakakatawa talaga. Sino ba yung masamang babae lumalait sa estudyante ng sekta namin? Gusto mong mag-ambush sa pamilya Cruz, mamatay ka. Ikaw na traidor, napakasama mo talaga. Kilala mo ba kung sino siya? Mataba ikaw pala. Akala ko kung sino, ikaw pala itong matabang baboy na hindi maka-move on. Ano? Akala mo ba kukuha ka lang ng kahit sinong babaeng hamak para sumuporta sa iyo at mabawi mo si Kuya Melvin? Mataba. Tingnan mo ang itsura mong parang baboy. Sa utak mo ba iniisip mo na may ibang lalaki gusto ka? Si ate ay talagang maganda, hindi na kailangan ang mga hamak na tulad mo para magdesisyon. Sa paanan ng sektang espada ng madilim na bato, may taong matapang pa naman lupig. Ngayon para sa sektang espada ng madilim na bato, papaluin ko kayo ng maayos. Tawa. Ako'y magiging estudyante ng sektang espada ng madilim na bato. Karapat dapat ka bang turuan ako? Ngayong araw ipapaalam ko sa iyo ang lakas ng estudyante ng sektang espada ng madilim na bato. Imposible. Tinalo ako. Ikaw na walang utang na loob, ganyan nang ba ang lakas mo? Nakakatawa. Tigilan mo ang bruha. Maglakas loob kang sakta ng estudyante ng sektang espada ng madilim na bato. Iuulat ko kay Ramos Matanda at ikaw ang mananagot. Ang sektang espada ng madilim na bato Ay hindi tatanggap ng basura. Sino ka ba para magsalita ng ganyan, bruha? Huwag mong isipin na dahil tinalo mo ako ngayon ay magiging mayabang ka magpakailanman. Kapag nakapasok ako sa sektang yon, iuulat ko ito sa kanila. Tiyak na hahabulin ka nila. Talaga, hihintayin ko yan. Mangahas mong hamakin ang sektang espada ng madilim na bato? Mga tao, dakpin ang bruhang ito. Gagantimpalaan ko kayo ng malaki. Tigil! Si Ramos Matanda ng sektang espada ng madilim na bato. Bruha, tingnan natin ngayon kung paano ka magmana. Ramos Matanda. Batiin ang bagong pinuno. Ano? Siya ang bagong pinuno? Pamilyang Cruz ng lalawigan ng Berde, napakasama ng loob mangahas na insultuhin ako ang pinuno ng sektang espada. Kayo ba ay kumain ng puso ng oso at abdo ng leopardo? Ako po ay nagkasala. Ngayon ay wala akong mata na nakasakit sa pinuno. Ako po ay dapat mamatay. Sana po ay patawarin mo kami. Pinuno, ano ang dapat na parusa? Dahil hindi sila nakagawa ng malaking kasalanan, isang maliit na parusa ay sapat na. Salamat po. Sa hindi pagpatay. Ngunit, Santos Melvin, iniwan ng asawa at anak, talagang kasuklam-suklam. Mula ngayon, huwag kang papasok sa aming sektor kahit kalahating hakbang. Pinuno. Ako ay nagkamali. Umalis ka ako. Bilisan mo! Ang kapatid na babae ay ang pinuno ng sektang espada ng madilim na bato. Halika, bilisan-bilisan. Yumuko kayo sa pinuno. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko tutulungan kita na pagsabihan ang walang pusong lalaki. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ate, tandaan mo lang, hanggat may tiwala ka sa sarili at pinapasaya mo ang iyong sarili, hindi umaasa sa lalaki, maaari kang pumayat at gumanda mabuhay ayon sa gusto mo ang buhay na nais mo. Ang sinabi ng kapatid na babae, naalala ko lahat. Simula ngayon mabubuhay ako para sa sarili ko. Kahit mag-isa ako, kaya kong alagaan ang aking anak na babae. Oo nga, hindi magtatagal ako ay magiging pinuno ng sektang espada ng madilim na bato. Sa oras na iyon dapat kayo ay dumalo. Sige, ang mahalagang okasyon ng kapatid na babae, tiyak na darating ako. Tapos na ang bagay na ito, mangyaring sumama sa akin pabalik sa sektang espada upang kunin ang posisyon ng bagong pinuno. Sige, bumalik tayo agad sa sektang espada ng madilim na bato. Ito ang napiling estudyante mula sa lungsod ng Ulap na nanalo sa pagpili. Narinig ko na tinalo niya si Reyes Armando, hindi dapat maliitin ang kanyang kakayahan. Makinis ang balat ni Bunso, napakaganda at kaakit-akit, tunay na isang pambihirang kagandahan. Punong guro, dinala na ang tao, narito na ang tao. Umalis ka na.
Makinig kayo mga disipulo ng sektang espada ng madilim na bato. Simula ngayon iiwan ko na ang posisyon bilang punong guro, ipapasa ko ito kay Mendoza Zia. Punong guro, pag-isipan mo ito, paano mo basta-basta maibibigay sa bagong disipulo? Huwag kayong mag-alala, ang babaeng ito ay ang Panginoon ng banal na espada. Sa kalaunan, tiyak na siya ang magiging una sa siyam na lalawigan Panginoon ng espada. Ang posisyon ng punong guro ay bakante ng 10,000 taon. Ako ay pansamantalang punong guro lamang. Ngayon ang Panginoon ng espada ay bumalik na. Ibabalik na ang posisyon ng punong guro. Mga disipulo, makinig kayo. Magsiwalang galang sa bagong punong guro. Dahil siya ang Panginoon ng espada, lubos kaming sumasang-ayon sumaludo sa punong guro. Sumaludo sa punong guro, sumaludo sa punong guro. Kung ganon simula ngayon, ako ang mamumuno sa sektang espada ng madilim na bato. Tutol ako, punong guro. Ang babaeng ito, dati ay mataba at malaking ulo. Sa pamamagitan ng masamang salamangka, nakuha niya ang kanyang kasalukuyang itsura. Ang pagpapawalang bisa ng kasal niya sa pamilya Sun ay kumalat sa buong lungsod ng ulap. Paano magiging punong guro ang isang taong may bahid ng kasalanan? Paano siya magiging punong guro? Isa palang itinakwil na babae, muntik na akong malinlang niya. Gumagamit ng masamang salamangka para magsanay, kahiya-hiya para sa amin. Hindi ako kailanman gumamit ng masamang salamangka at hindi ako ang itinakwil, ako ang nagpawalang bisa ng kasal sa pamilya San. Kuya, sa tingin ko, si Bunso ay may mabuting kalooban at makinis ang balat. Paano siya magiging isang matabang baboy? Hindi ka naniniwala? Tingnan mo mismo. Talaga namang baboy siya. Tingnan mo ang baywang niya. Parang nakadikit sa puwet. Kaya pala siya iniwan. Kung ako ay kamukha niya, mas mabuti pa ang mamatay. Wala bang lalaki sa mundo na gugustuhing baboy? Ayaw ng may malaking dibdib at puwet? Gusto ko ba ang isang matabang baboy? Tumigil ka? Panginoon, ang katotohanan ay nasa harapan. Pinapaboran mo pa siya? Ikaw, sige na nga. Upang maging Panginoon, marami pang pagsubok na kailangan. Hayaan na ang Panginoon ng espada ang humarap dito. Kung hindi niya malampasan ito, hindi siya karapat-dapat maging Panginoon. Mga kapatid, itong matabang babae, karapat-dapat ba siyang maging bagong Panginoon natin? Patayin ang matabang babae, patayin ang masasama. Patayin ang matabang babae, patayin ang masasama. Mendoza Zia, sa pamilya, sa hitsura, panalo ako sa'yo. Bakit mo kinuha ang lahat sa akin? Hindi ko hahayaan na makuha mo ang gusto mo. Patayin ang matabang babae, patayin ang masasama. Panginoon, ito ang nais ng bayan. Bakit hindi mo pa itapon ang babaeng ito sa sekta? Ano naman kung mataba? Ano naman kung mataba? Dapat ba insultuhin ang isang taong mataba? Ano kung mataba? Wala akong ginawang mali. Yung mga taong tumatawa sa atin, sila ang may maikling paningin. Tingnan mo ako, nagsimula na akong magpapayat para maging mas mabuting bersyon ng sarili ko. Ikaw ang nagturo sa akin. Dapat para sa sarili mo mabuhay ng may tapang. Salamat. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Nung nasa lalawigan ng Berde tayo, ikaw ang nagmulat sa akin. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob ngayon at tapang. Naging mataba ako noon. Nagkaroon din ako ng mababang tiwala sa sarili. Pero ngayon, naintindihan ko na. Kumpiyansa, pagmamahal sa sarili at paggalang sa sarili. Saka ko mapapalakas ang sarili ko, protektahan ang sarili. Yung mga chismis noon ay lumipas na parang usok. Saan ka galing, matabang babae, at nangahas kang pumasok sa aming sekta? Mga tao, hulihin siya. Sino ang may tapang? Matabang bruha, huwag kayong masyadong mayabang. Kahit may proteksyon ka ng espada, kung magsasama-sama kami, baka hindi mo kami matalo. Magaling! Sa ilang sandali, nagkaroon ka ng ganitong kamalayan. Totoong siya ay ipinanganak na maging pinuno ng sekta. Kayo sinasabi ninyo na kayo ay mga piling alagad, pero hindi ninyo ako kayang talunin, isang taba ang inyong kakayahan, ganyan lang ba? Ikaw. Nanghuhusga sa itsura, iyan ba ang itinuturo ng sektang espada ng madilim na bato sa inyo? Ngayon iniwan ko ang iyong buhay. Papaalisin kita sa sektang ito, ang aming sektang. Ay hindi papayag na mayroong isang taong tulad mo na basura. Bakit? Ikaw ay isang mababang uri ng tao at isa ka pang babae. Bakit mo kinuha ang aking posisyon bilang pinuno ng sektang? Wala ba talagang katarungan ang langit? Matigas ang ulo mo pa rin. Ako ang punong alagad ng sektang ipinanganak na may pambihirang talento. Paano ako matatalo sa isang matabang babae na tulad mo? Hindi ako sumasang-ayon.
Ikaw ang punong alagad ng sektang, pero wala kang silbi ang iyong mga kakayahan at talento. Mayabang ka, walang respeto sa iba. Ngayon, tinatakan ko ang iyong mga taon ng pagsasanay. Papaalisin kita sa bundok, dadaling kita upang maranasan ang hirap ng buhay. Pagkatapos bumalik ka at makipag-usap sa akin kung ano ang katarungan. Mabuti naman si Mendoza Zia ay may ganoong dignidad. Sino pa ang hindi sumasang-ayon? Pagbati puno. Pagbati puno. Si Xuan Xiao ay talagang walang kwenta. Sayang ang mga pabor na ibinigay ko sa kanya. Bahala na, buti na lang may reserba ako, Villanueva Lior. Huwag mo akong biguin. Ano ang nangyayari? Pangalawang amo, pumasok si Villanueva Lior. Villanueva Lior, naglakas loob ka pa? Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Si Mendoza Zia ang may kasalanan. Noong una akong pumunta para makipagkasundo, pinahiya ninyo ako sa harap ng lahat. Ngayon, kayo pala ay nasa aking mga kamay. Kaya gagawin ko kayong mas masahol pa sa kamatayan. Hayop ka, ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin? Gusto kong malaman ni Mendoza Zia na mataba ang kahihinatnan ng pagkakagalit sa akin, Villanueva Lior. Karapat dapat ba siyang maging puno ng sektang espada ng madilim na bato? Titiyakin ko na mamatay siya ng walang mapaglibingan. Ano ba talaga ang gagawin mo? Hindi ko talaga papayagan na saktan mo si Zia. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi ko talaga papayagan saktan mo si Zia. Matandang gago, ang mabait mong anak na babae, inagaw sa akin ang posisyon sa sektang espada ng madilim na bato. At pinagtawanan pa ako sa harap ng lahat, pinahiya ako. Lahat ng ginawa ko ngayong araw, ibinabalik ko lang sa kanya, lahat ng ibinigay niya sa akin. Si Zia ay binigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Pero ikay nagpupumilit pa rin, hindi ka tatakasan ng sektang espada ng madilim na bato. Sektang espada ng madilim na bato. Hindi lang si Mendoza Zia magbabayad ng halaga. Gusto ko ring sumunod sa akin ang sektang espada ng madilim na bato. Mas mabuting makipagtulungan kayo para iwas sakit sa katawan. Kung gagalawin mo si Zia kahit isang hibla ng buhok, kahit maging multo ako hindi kita tatantanan. Kung gayon mabuti maging multo ka na lang. Mukhang nagtagumpay si Villanueva Lior, kaya dapat kumilos na rin ako. Mga alagad, makinig kayo. Simula ngayon, ipinapahayag ko si Mendoza Zia ang bagong pinuno ng sektang espada ng madilim na bato. Panginoon, tanggapin mo ang utos. Pagbati sa bagong pinuno. Sumaludo sa pinuno, sumaludo sa pinuno. Hindi ko bibiguin ang inaasahan. Mananakop sa siyam na rehiyon. 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 Ano ang nangyayari? Parang may mangyayaring masama. Tutol ako. Tutol ako. Bakit siya ang magiging pinuno? Tutol ako. Bakit siya ang magiging pinuno? Naghirap kayo sa pag-aaral ng mga taon na ito. Lahat para sa posisyon ng pinuno. Siya ay pinalad lamang, nakakuha ng pagkakataon, mga taong sumasakay sa shortcut. Bakit dapat siya ang maging pinuno? Reyes Tanya, pinalayas ka na sa sekta. Bakit may kapal ka pang mukha na bumalik? At may dala ka pang mga taong hindi kagalang-galang. Dinungisan mo ang ating sekta. Sa tingin ko gusto mong mamatay. Hindi alam ang iyong limitasyon, naghahanap ng kamatayan. Reyes Tanya, para harapin ako, hindi ko inakala na bababa ka sa antas ng pakikisama sa mga masasamang kulto. Akala mo ba ang ilang mga alipures na ito ay sapat na upang talunin ako? Ikaw na banal na dalaga ng sekta ay nakikisama sa mga tao ng samahan ng kadiliman at magkakasabwat. Banal na dalaga. Hindi ba't pinalayas mo na ako sa sekta matagal na? Ikaw ang pumili, pinuno. Ako ay itinuring ding nasaksihan ng iyong paglaki. Ayokong magkamali ka pa. Pinapayuhan kita na huminto ka na bago pa magdulot ng malaking sakuna.
Tumigil? Alam mo naman na ako ay banal na dalaga. Ipinanganak akong may lahat at iginagalang ng lahat. Ngunit ang pagdating ng babaeng mataba na ito ay inagaw ang lahat sa akin. Matigas ang ulo. Dahil hindi ka nagsisisi, huwag mong sisihin ang aking espada kung walang awa. Teka. Ngayon ang araw ng iyong pamana bilang pinuno. Sa ganitong mahalagang araw, bakit wala ang iyong mga magulang? Ikaw? Ngayon ang araw na magiging pinuno ka ng sekta. Isang napakahalagang araw. Bakit wala ang iyong mga magulang? Ano ang ginawa mo sa kanila? May pagkakataon ka ring matakot. Gusto mong malaman? Kung gayon lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Maglakas loob ka bang galawin ang aking pamilya? Tiyak na papatayin kita nang walang natitira. Kung maglakas loob kang patayin ako ngayon, ipinapangako ko na sa buong buhay mo, hindi mo na makikita ang iyong mga magulang. Pinuno, kumalma ka. Ang pinakamahalaga ngayon ay malaman kung nasaan ang iyong ama. Ikaw matabang babae, napakasama mo. Muntik mo na akong patayin. Sabihin mo na. Kanina hindi ka ba sobrang mayabang? Lumuhod ka at magmakaawa sa akin, sasabihin ko sa'yo. Nga ngayon, maaari mo na bang sabihin sa akin kung nasaan sila? Pumasok. Ama, ina. Huwag gumalaw. Gusto mo bang makita kung mas mabilis ang aking espada o ang iyong espada? Ang alitan nating dalawa, bakit kailangan mong isangkot ang iba? Diba? Sila ay iyong mga kapatid at kadugo, mga minamahal at kaibigan. Paano sila maituturing na iba? Nakakasuka. Bilang isang mandirigma ng espada, ang panalo at talo ay karaniwan. Bakit mo isinasangkot ang pamilya? Talaga namang iginagalang ko ang matatanda at mahal ko ang mga bata. Ayoko sanang saktan ka. Ang kasalanan ay nasa pamilya niyong Chu na nagkaroon ng ganitong halimaw. Kaya kayo nagdusa ng ganito. Tigil. Pakawalan ninyo ang mga magulang ko. Ano ba ang gusto ninyo? Ibibigay ko sa inyo ang lahat. Sige, yan ang sinabi mo. Ganito na lang. Kung papatayin mo ang sarili mo, ipapangako ko sa'yo na pakakawalan ko ang pamilya mo. Zia, natutuwa ako na nakikita kita ngayon. Masaya na ako. Huwag kang gumawa ng kahangalan para sa akin. Inay? Inay, napakaraming taon tayong nagdusa. Nagtiis tayo ng maraming hirap. Nakarating tayo sa puntong ito. Sa wakas, kaya nakitang protektahan. Paano ka pa hahayaang magdusa? Zia, huwag kang gumawa ng kahangalan. Ikaw ang pag-asa ng angkan nating Chu. Huwag mong pabayaan ang pamilya Chu. Gusto mong patayin ang anak ko? Dadaan ka muna sa akin. Tatay? Talagang mahal nyo ang isa't isa, mag-ama, naiiyak ako sa tuwa. Hindi naman ako walang puso, pansamantala papatawarin ko ang anak mo. Pero Mendoza Zia, siraan mo ang iyong sariling kakayahan. Pangako ko sa'yo. Pakakawalan ko ang pamilya mo. Alin ang mas mahalaga, ang iyong kakayahan o ang buhay ng iyong pamilya? Pag-isipan mong mabuti. Sige. Basta palayain nyo sina tatay at nanay ko. Papayag ako. Panginoon, huwag po. Ang mga alagad ng samahan ng kadiliman ay matagal nang nag-aabang. Kung ang Panginoon ay magpapakawala ng sariling kakayahan, ano na ang mangyayari sa mga tao sa mundo? Zia, huwag. Sa loob ng maraming taon, ilan na bang paghihirap ang iyong tiniis bago mo nakamit ang tagumpay ngayon? Hindi mo dapat ipakawala ang iyong kakayahan. Zia, ikaw ang pag-asa ng pamilya Mendoza at ang aking Mendoza Kael pinagmamalaki at pinamumunuan mo ang sektang espada ng madilim na bato sa paglilinis ng mga demonyo at pagsakop sa siyam na lupain. Hindi ka dapat mawalan ng kakayahan at maging isang walang silbing tao. Kumilos ka na! Kung hindi ka pakikilos, papatayin ko muna ang iyong ina pagkatapos ay ang iyong ama. Tatay. Nanay. Patawarin ninyo ako, hindi ako naging mabuting anak. Huwag, Je. Huwag.
Hindi ba't ang yabang mo kanina? Ngayon, Tingnan natin kung makayabang ka pa. Mataba kang babae, hindi ko inakala na darating ka sa ganitong punto noong ako'y napakababang loob na nakikiusap sa'yo na bumalik. Ngunit ikaw naman, ang yabang mo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon para kang aso. Halika, magyabang ka ulit, ipakita mo sa akin, halika. Mendoza Zia, kahit ikaw ang Panginoon ng Espada, ano naman? Ngayong araw natalo ka pa rin sa akin. Sana naging masunurin ka na lang at naging mataba ka na lang. Bakit kailangan mo pang magpakagaga? Lahat ng ito ay kasalanan mo lang. Palayain ang mga magulang ko. Kung hindi, hindi kayo makakalabas sa sektang espada ng madilim na bato. Pinutol na ninyo ang inyong sariling kapangyarihan, pero mayabang pa rin kayo. Inay, kasalanan ko ito. Pinagdusa kita. Zia, kasalanan ko ito, anak. Ako ang nagdala sa'yo sa gulo. Matanda na ako. Pero nadadamay pa rin kita. Dapat na akong mamatay. Inay, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ko kayo naprotektahan. Ang galing naman ng pagmamahalan ng mag-ina. Talaga namang mag-ina kayo. Panginoon. Nanay, anong ginagawa mo? Ako si Zia. Ginang. Anong ginagawa mo, Ginang? Isa kang mabuting aso sa akin. Babaeng demonyo, anong ginawa mo sa nanay ko? Anong ginawa mo? Binigyan ko lang siya ng lason ng nawawalang kaluluwa. Ang saya nang makita kayong mag-ina. Na nag-aaway. Mag-inang naglalaban. Talagang magandang palabas. Nanay. Mendoza Zia, sinabi ko sa iyo, ang kahihiyang ginawa mo sa akin ay ibabalik ko ng doble. Pagkatapos ng 3 araw, ang samahan ng kadiliman ay sasalakay sa sektang espada ng madilim na bato. Wala na kayong Panginoon ng Espada. Sa oras na iyon, tingnan natin kung paano ninyo ako lalabanan. Pagkatapos ng 3 araw, ang 9 na kaharian ay magpapalit ng Panginoon. Ginang. Zia. Panginoon. Zia. Tatay, nanay, mabilis takbo. Masyadong malala ang sugat ng Panginoon ng Espada at saka sinadya niyang sirain ang sariling kakayahan. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Si Mendoza Zia ko ay may dalisay na puso. Diyos ko, bakit hindi mo parusahan ang makasalanang tulad ko? Bakit hinayaan mong ang anak ko ang magdusa para sa akin? Nasa bingit na ng kamatayan ang Panginoon ng Espada, ang sangkatauhan saan na kaya mapupunta. Mendoza, Zia. Ay, ba ito? Tiyo Yago Ulap. Sandali lang akong nawala. Bakit naman kayo nagkaganito? Anong nangyari sa inyo? Buti na lang hindi pa huli ang lahat. Maililigtas pa si Mendoza, Zia. Hoy. Matanda, gising. Ito ang dugo ni Zia. Anong nagawa ko? Ang sakit ng magkapatid na mag-away, masarap ba?
Anong ginawa ko? Ito ang anak na pinagdalhan ko ng 9 na buwan. Paano ko siya sasaktan? Hindi ko siya dapat saktan. Patayin ninyo ako, patayin ninyo ako, patayin ninyo ako. Pagkalipas ng 3 araw, wawakasan natin ang lahat. Mendoza Zia, isa kang pambihirang banal na katawan ng espada sa loob ng libu-libong taon. At ikaw pa ang Panginoon ng banal na espada. Ang humahawak sa banal na espada ay hindi kailanman umaasa sa anong antas ng kultibasyon? Ano ba yon? Ito ay ang pagkatao. Sabi nga, walang bago kung walang pagkasira. Ngayon si Mendoza Zia ay bumangon mula sa pagkawasak. Para sa kanyang kultibasyon, hindi ba ito magandang bagay? Matagal na akong sumumpa ng matinding panunumpa na hindi na makikialam sa mga gawain ng mundo. Ngunit ngayon, wala na akong pakialam. Ibibigay ko ang aking buong kultibasyon kay Mendoza Zia upang tulungan siyang makamit ang banal na katawan ng espada. Ginoong Yago Ulap, iligtas po ninyo ang aking anak. Akong si Mendoza Kael ay walang maibibigay na kapalit. Mula ngayon, ang aking lumang buhay ay sa inyo na. Pag-usapan natin iyan sa ibang pagkakataon. Tayo. Ito ay... Buhay pa ako? Mendoza Zia, nagising ka na sa wakas. Salamat kay Ginoong Yago Ulap na ibinigay sa iyo ang kanyang buong kapangyarihan. Kaya't ikaw ay ligtas at naibalik ang iyong kultibasyon. Dali, pasalamatan mo ang iyong guro. Maraming salamat, Guro, sa pagligtas sa akin. Ang inyong buong kultibasyon. Mendoza Zia, ikaw ang pinakamamahal kong alagad. Ibinigay ko ang aking kultibasyon para sa iyo. Ano naman iyon? Tama. Ang aking ina ay nakakulong pa. Kailangan kong iligtas ang aking ina. Wag, kararating mo lang sa paggaling. Kung pupunta ka ngayon parang magpapakamatay ka lang. Kaya ba titingin lang ako sa aking ina at walang gagawin? Narinig ko ang tungkol sa iyong ina. Ang uod ng pagkawala ng kaluluwa ay sumusunod sa inang uod. Hanggat hindi namamatay ang naglagay ng worm, ano ang mangyayari kung iligtas mo siya? Tama po, Pinuno. Ang samahan ng kadiliman ay maraming tao at makapangyarihan. Kung mag-isa kang pupunta, malamang na mapahamak ka. Huwag kang mag-alala. Sa ngayon, kailangan mong magsikap sa iyong kultibasyon upang sa lalong madaling panahon, ang banal na espada at ikaw ay maging isa. Gamit ang espiritu ng banal na espada, saka mo lang madudurog ang worm. Sa loob ng 3 araw, hindi ko alam kung si Zia ay makakamit ang pagkakaisa ng tao at espada. Ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay dito. Tito, pwede po ba tayong mag-usap ng sandali? Kalokohan, ito ay parang pagtaya ng buhay. Hindi! Napakalaki ng halaga nito! Kuya, pagkatapos kong mag-isip ng mabuti, ito lang ang paraan para sa bagay na ito. Ikaw sana ay payagan mo ako, Tito. Sige, dahil determinado ka na, hindi na kita pipigilan. Tandaan mo, mag-ingat ka sa lahat ng bagay. Ito ang kampanilya na kumokontrol sa aking isipan. Hindi ko na kayang saktan ng aking anak na babae. Kung mamatay lang ako, wala na silang mahuhuli sa akin na magbanta kay Zia. Pinayagan ba kitang mamatay? Mangga, sige patuloy kang bumangga. Hindi kita pinapayagang mamatay. Para kang aso na kailangang mabuhay ng maayos. Pagkalipas ng 3 araw, ang ating mahiwagang kapangyarihan ay malapit ng makumpleto. Sa oras na iyon, ang 9 na rehiyon ng mundo ay magiging atin na.
Hoy, ito ay para sa inyong bagong pinuno na namatay agad, nag-aanyaya ng kaluluwa. Villanueva Lior, walang hiya ka. Huwag kang magmayabang. Magyabang? E ano ngayon? Kahit ang inyong pinuno ay namatay sa aking kamay, kayo mga mababang mandirigma makakapigil ba sa akin? Ikaw? Kahit papaano, dati tayong magkakasama. Ngayon, kailangan kayong patayin. Talagang nahihirapan akong gawin ito. Ganito na lang, kung sasama kayo sa akin, hindi ko kayo pababayaan. Ngunit sino man ang sumuway, huwag sisihin ang aking kawalang awa. Tumahimik ka, demonya. Gusto mong patayin ang lahat sa sektang espada ng madilim na bato? Kailangan mo munang dumaan sa akin. Pinuno. Kumusta? Ngayon ang aking lakas, pumatay sa inyo, ay mas madali pa kaysa pagdurog ng langgam at mas simple pa. Pinapayuhan ko kayo, mabilis ninyong itapon ang inyong mga mahabang espada. Kunin ang mga punyal at magpakamatay na lang. Ha 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 ha. Ang sektang espada ng madilim na bato, mula nang itatag ang sekta, ay laging tungkulin ang pagpapaalis ng mga demonyo at halimaw. Bakit kami matatakot sa inyong mga demonyo at masasamang espiritu? Tama. Hindi kami kailanman susuko sa mga demonyo at masasamang espiritu. Matigas ang ulo. Kung hindi kayo susuko, papatayin ko kayo hanggang sumuko kayo. Papatayin ko kayo hanggang sumuko kayo. Kumusta? May hindi pa ba kontento? Oy Tanya, ilang araw tayong hindi nagkita. Lumakas pa ang iyong kapangyarihan. Ang masamang sining ng samahan ng kadiliman, talagang makapangyarihan. Kami ay nagpakasipag na nagsanay ng mahigit 20 taon, ngunit hindi kasing dami ng natamo namin sa mga araw na ito. Mas marami pa. Pweh! Mga demonyo, nahihiya kayong sabihing nagpakasipag kayo. Ang pagpapakasipag ay hakbang-hakbang, unti-unting tinitiis. Hindi ito biglaan. Babalikan kayo ng inyong ginagawa. Matanda, ang natalo ay walang karapatang magsalita ng ganyan. Ano, Punong Long, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para pumili, kung sumuko o mamatay. Punong, huwag kang sumuko. Tumahimik ka, matanda! Kung ako ay susuko, hand ka bang patawarin ang sektang espada ng madilim na bato? Siyempre, dahil dati naman tayong magkakasama. Punong, kami ay mga tapat na sekta. Hindi tayo dapat sumuko sa mga demonyo. Punong. Pagpupugay sa bagong punong. 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 Ang dakilang punong ng sektang espada ng madilim na bato ay parang aso na lumuhod sa harap ko. Aquino Ivan, may mga asong hindi masunurin. Lumuhod. Kasalanan ko lahat. Wala akong kakayahan. Hindi ko kayo maprotektahan ng lubos. Narinig ko na noon pa. Sektang espada ng madilim na bato ay napakatapat at marangal, nangingibabaw sa lahat. Ngayong nakita ko, ganito lang pala sila kababa. Nakakaawa talaga, sayang. Dati kong inaakala na ang pagpasok sa sektang espada ng madilim na bato ay siyang pangarap ko sa buhay. Ngayong nakita ko, mga mahihina lang pala sila. Aquino Ivan. Noong una, ikaw ay nasa itaas, pinabagsak ang aking ama at ang iyong pagmamataas noong kasama mo ako? Sinabi ko na sa iyo noon pa, ang mga taong nasa itaas na ito masyadong matagal ng komportable, ang kanilang diwa ay matagal nang nawala. Nagpadala ng sulat sa pamamagitan ng kalapati sa mga pangunahing pamilya upang magdaos ng pagpupulong ng 9 na lupain sa sektang espada ng madilim na bato. Ang 9 na lupain ay dapat magkaroon ng bagong kaayusan. Guro. Sina Reyes Tanya, hindi ba nila sasalakayin ang sektang espada ng madilim na bato? Bakit? Babalik tayo sa pamilya Chu? Ang mas mapanganib na lugar ay ang mas ligtas na lugar. Ngayon lahat sila ay iniisip na patay ka. Babalik tayo sa pamilya. Chu, hindi sila maghihinala. Naintindihan ko, Guro. Pero Guro, kayo ko bang talunin si Reyes Tanya? Basta't maabot mo ang antas ng pagkakaisa ng tao at espada sa panahong iyon. Wala lang si Reyes Tanya, kahit ang buong samahan ng kadiliman ay hindi magiging problema. Oo.
Ang lakas na ito, mukhang natapos mo na ang iyong kapangyarihan. Magaling. Aalis na ako ngayon din. Kailangan kong iligtas ang aking ina. Sandali. Reyes Tanya, ngayon ay sinakop na ang sektang espada ng madilim na bato at naguutos sa siyam na lupain. Ngayon, ang bawat pangunahing pamilya ay kanyang mga alipores. Kailangan nating maging maingat sa bawat hakbang. Hindi ko inaasahan na sa napakaikling panahon ang kapangyarihan ni Reyes Tanya ay umabot na sa ganito. Pero, ngayon natapos ko na ang aking kapangyarihan. Tama. Ngayon ikaw ay isa na sa iyong espada, oras na para bumalik. Reyes Tanya Villanueva Lior, ang ating utang na dugo ay oras na para bayaran. Ano? May pamilya na naglakas loob na lumaban sa akin. Paano mo ginawa ang iyong trabaho? Kung ang pagpupulong ng siyam na lupain ay magkakaroon ng anumang pagkakamali, tiyak na gagawin kitang masahol pa sa kamatayan. Kung sa pagpupulong ng siyam na lupain may magiging problema, gagawin kitang mas masahol pa sa kamatayan. Punong guro, nakamit mo na ang iyong tagumpay. Oo. Sa mga nakaraang araw, tong si Reyes Tanya, gamit ang lason na nagtatawag ng kaluluwa, pinipilit tayong magtrabaho para sa kanya. Kung hindi sumunod, papahirapan niya tayo hanggang sa mas masahol pa sa kamatayan. Etong si Reyes Tanya, talagang napakasama. Alam kong maikli ang 3 araw. Hindi mo makamit ang pagkakaisa ng tao at espada. Kaya nagkunwari akong sumuko sa bruhang iyon sa tabi niya para bigyan ka ng oras. Punong guro. Hindi ko inaasahan na nagawa mong maging ganap na ligtas ang ating sektang espada ng madilim na bato. Salamat punong guro Long, huwag kang mag-alala. Tiyak na aalisin ko ang bruhang ito upang iligtas ang mga tao sa mundo. Sa mga nakaraang araw, nananatili ako sa tabi ng bruha. Alam ko tungkol sa lason na ito. Ang lason ng aking ina. May natuklasan ka ba? Ang lason na tinamaan sa atin ay mga simpleng itlog ng insekto lamang. Kailangan lang gamitin ang kapangyarihan ng banal na espada para mapuksa ito. Ngunit ang lason na tinamaan ng iyong ina ay ang hari ng lahat ng lason, napakasama at makamandag. Kung pilitin nating alisin ang lason, maaaring maputol lahat ng ugat ng iyong ina at mamatay sa sobrang pagod. Ngunit, hindi ito nangangahulugang wala ng paraan. Ang taong nalason ay hindi rin lubusang walang malay. Kung labis ang pagkapit sa kalamang ito, malulunasan. Hanggat may kaunting pag-asa. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya mailigtas ang aking ina. Reyes Tanya sa pagpupulong ng siyam na lupain. Babayaran mo ang iyong mga kasalanan. Sumaludo sa bagong pinuno ng sektang espada ng madilim na bato. Talagang umaangat ang mga mababang tao. Na ang mga babaeng ito ay mangibabaw sa atin. Isang kahihiyan talaga. Mga matatanda, huwag kayong mahiya. Tumayo kayong lahat. Salamat pinuno. Mga matatanda na naririto ay aking mga tiyo. Noong nabubuhay pa ang aking ama ay inalagaan ako ng mabuti. Ngayon ako na ang pinuno. Tiyak na hindi ko kayo pababayaan. Ito ang para sa sektang aming inihandog. Ang pinuno ay nagpapagabit araw para protektahan kayo. Di ba dapat kayo ay magpakita ng pasasalamat? Ano? Ito ay 10,000 espada, 100,000 kilo ng banal na prutas, 1,000,000 tael ng Diyos na pera ito? Lahat ng aming mga pamilya ay hindi makakaya sa 1 taon. Kailan pa namin makakayanan? Mga tiyo, huwag kayong mag-alala. Kung mayroon kayong reklamo, sabihin ninyo. Makikinig akong mabuti.
Huwag kang masyadong mapang-api. Alam ng lahat na nakikipagsabwatan ka sa samahan ng kadiliman. Ang iyong mga paraan ay napakalupit. Ang iba ay natatakot sa iyo, ngunit ako, si Zhao Gonghu, ay hindi takot sa iyo. Tao! Putulin ang ulo ni Zhao Gonghu. Ibalik sa pamilya Zhao. Ipakita sa kanyang pamilya kung ano ang mangyayari sa mga lumalaban sa akin. Dahil kayo ay taimtim na sumusuko, kainin ang mga insekto sa harap ninyo. Kung hindi kayo uminom ng antidote bawat buwan, sasabog ang katawan ninyo at mamamatay. Kung susunod kayo, hindi kayo pahihirapan ng mga insekto. Ano? Isang maliit na insekto hindi ninyo kayang kainin? Sa bibig lang ba kayo sumusunod? Kung lalaban kayo sa huling pagkakataon, kayo ang bahala sa kahihinatnan. 3. 2. Taksil, kailangan mong gumamit ng mababang paraan para sumunod ang lahat. Sino ka, asong gala na naglalakas loob dito? Dating alagad ng sektang espada ng madilim na bato, nakipag-alyansa sa masasamang landas, pinapatay ang kapwa alagad. Akala mo ang mababang paraan ng insekto ay makokontrol ang buong lupain? At karapat-dapat ka bang maging pinuno? Sino ka ba talaga? Nagtatago ka? Hindi ka man lang magpakita ng muka. Hindi rin alam kung anong pangit na nilalang ka. Pangit! Ngayon, kontrolado na namin ang sitwasyon. Hindi mo ba akala na sa iilang salita mo ay may mababago? Kayo ay mga kilalang pamilya sa buong lupain, mga taong may pangalan at dangal. Tanggapin ba ninyo ang mga insekto? At hayaan ang babaeng ito na kontrolin kayo, maging asong sunod-sunuran? Ang buhay ko ay akin, hindi sa langit. Mas gugustuhin kong mamatay na nakatayo kaysa mabuhay na nakaluhod. Naghahanap ka ng kamatayan. Mamatay ka. Ikaw, sino ka ba talaga may ganitong kakayahan? Mendoza Zia, buhay ka pa pala. Ikaw pala. Buhay ka pa pala. Kayong mga mapagkunwari, buhay pa rin kayo, bakit ako mauuna? Eh ano kung buhay ka pa, papatayin kita ulit. Ikaw. Salamat sa iyo, nagbagsak para tumaas. Natutunan ko ang pagkakaisa ng tao at espada, ang paghawak sa tunay na banal na espada. Kahit na magkaisa ka sa espada, akala mo kaya mo ako? Huwag mong kalimutan, ang sektang espada ng madilim na bato ay nasa amin pa, sa ilalim ng aming kontrol. Aquino Ivan, ikaw naman. Aquino Ivan, gusto mo bang mamatay? Reyes Tanya, alam mo ba, ang sinaunang banal na espada ay ang pinakamalakas at pinakamatigas na espada. Walang makakapagtago sa harap ng kasamaan. Ang mga ordinaryong insekto ay kaya mong durugin, pero ang hari ng lahat ng insekto kaya mo ba? Nanay. Inay. Mendoza Zia. Mahal na mahal ka talaga ng inay mo para hindi ka madamay pinili niyang magpakamatay sa pader. Mamamatay ka. Buti na lang may backup ako, kumpleto ang kontrol ko sa kanya. Kung hindi halos mamatay na siya. Hindi ba dapat ako pasalamatan mo? Patayin mo siya. Inay. Matabang bruha, isipin mo mabuti siya ang inay mo. Kaya mo ba siyang saktan? Inay, ako si Zia, tingnan ninyo ako. Mendoza Zia, huwag ka nang lumaban, hindi ka niya makikilala. Inay, nakalimutan ba ninyo? Nung bata ako ang paborito ninyo. Nakikita ninyo kung gaano kahirap ang pagsasanay ko. Ako noong naging mataba ako, kayo ang laging umaalalay sa akin. Naniniwala kayo sa akin. Ngayon, ako ay Panginoon na ng banal na espada. Naging matagumpay na ako, inay, kayang kayo kong bigyan ng magandang buhay. Tingnan ninyo ako. Anong hinihintay mo? Patayin mo na siya. Inay. Naniniwala ako sa inyo, hindi ninyo ako sasaktan, di ba? Inay.
Paano nangyari yan? Bumigla ang lason na nagtatawag ng kaluluwa ko. Ang lason na nagtatawag ng kaluluwa ko ay biglang nawalan ng bisa. Minamaliit mo pa rin ang isang ina, ang pagmamahal sa kanyang anak. Ikaw na babaeng may puso ng ahas at alakdan, hindi mo talaga naiintindihan. Miss Mendoza, o hindi, Punong Mendoza, ako ay walang malay. Ako ay hamak at walang hiya. Ikaw ay may malaking puso, patawarin mo na ako. Hindi, Zia. Ang mga bagay na ito ay lahat ng ginawa ng masamang babaeng ito, pinilit akong gawin. Ako. Siya ang utak, wala akong alam. Ikaw, kung papatayin mo, siya ang patayin mo. Huwag mo akong patayin. Punong Mendoza, alam mo rin kung anong klaseng tao siya. Paulit-ulit kanyang niloloko. Lahat siya ang nag-utos. Burahin mo na siya. Kayo nga talaga ay perpektong mag-asawa ng mga hayop. Simula ngayon, itatalaga ko kayo bilang mga pulubi. Kainin ang bunga ng inyong mga ginawa. Aquino Ivan, Narito. ikaw ang magbabantay sa kanila. Hanggang sa mabayaran nila ang kanilang mga kasalanan. Susunod sa utos ng punong. Dalhin sila. Hindi, ayokong maging pulubi. Hindi. Huwag. Siya, okay ka lang ba? Inay, okay lang ako. Tapos na ang lahat. Punong. Dahil naalis na ang masasamang tao, mangyaring punong. Bumalik agad sa ating sektang espada ng madilim na bato at pamunuan ito. Punong Aquino, sa tingin ko ang posisyong ito bilang punong ay dapat ibalik sa inyo. Malinaw ang aking pag-iisip. Gusto kong bigyan ang sarili ko ng 1 taon. Kasama ang aking ina. Maglakbay sa magagandang bundok at ilog ng 9 na lupain. Inay, sa pagkakataong ito ako ang magiging ina. Ako ang mag-aalaga sa inyo.